is 1.1 trillion pesos allocables. Ito pong aking mga file ay nanggaling po sa Malacanang document. Okay. Binigay sa akin ng mga tao ko, nagsisimpatya pa sa bayan. Ito din po yung Cabral files ni Lian Leviste. Okay. Nung makita ko po ito, tapos inilabas ni Lian yung kanya, inilabas ko kasi ito muna sa akin, nung interview ako sa bilyonaryo, inilabas ko po yan. Pero hindi inilabas ang bilyonaryo. Pangako nila sa akin, ilalabas nila. But I discussed it, hindi nila inilabas. So, several weeks, 2 weeks later, si Lian Leviste, inilabas naman yung Cabral file siya na nakuha niya kay Cabral. Nung lumabas po yun, pinag-aaralan namin, sabi sa akin ng mga tao ko, boss, yan din yung hawak natin. Tingnan mo, parehong-pareho. So, yung tingnan ko, parehas nga. So, yung kanya, Cabral, yung sa akin, Malacanang. Okay, pareho. Ibig sabihin, nagko-corroborate yung aming, na hindi naman kami nag-uusap ni Lian. Okay. So, ibig sabihin, totoo yan. Na-dokumento yan. Hindi yan inimbento ni Lian. Hindi ko rin yan inimbento. Okay. Figures. Pati po figures, parehong-pareho. So, ngayon, yung nakita niyo yung labas ni Lian, sobrang dami, yung detaling gano'n. Ang ginawa ko, para ma-appreciate natin, break down ko na, sinamarize ko na, para makita natin kung saan ba napunta yung ating mga pera. Hindi niya na inilagay sa mga magbibigay ng trabaho sa amin, nilagay nyo pa para lamang pamigay ninyo sa mga botante ninyo at pambili nyo ng sports car sa mga bahay nyo, pambiyahin ninyo. Okay. So total, 1.153 trillion pesos. Luzon, 55%. Visayas, Mindanao, 22% each. Tanong, allocables yan para yan sa mga infrastructure sana. Dito lang sa Metro Manila, ano pa bang kalsada ang kailangan mong gawin dito? Wala na eh. Kaya nga yung ayos, sinisira na para lang magkaroon ng proyekto. Pero doon sa Visayas, sa Mindanao, doon maraming kailangan ng kalsada. And yet, mahigit kalahati ng pondo natin, inilagay sa Luzon. Dapat magreklamo ang mga Bisaya at ang mga taga Mindanao. Bakit? Sila nangangailangan nandito sa Luzon ng pera. Tama? Kaya yung mga Visayas, Mindanao, nagpupuntahan ng Maynila, nakikipagsapalaran, at kahit katititingang sweldo, kinukuha kahit nangkikitata ang buhay sa squatter, kasi nga wala namang opportunity na maibigay sa Visayas at Mindanao. Dahil nga ang pera, lahat nandito. Paano lahat ng congressman nandito, lahat ng senador, presidente nandito? Problema natin yan. Kaya kitang-kita ko yan. Kaya kung kayo ay Bisaya, taga Visayas, or Bisaya, Ilonggo, taga Leyte, or taga Samar, or mga Bisaya, or taga Mindanao, or Muslim, tanungin niyo yan. Tanungin natin sa gobyerno at sa mga congressman ninyo, bakit kayo pumapayag na mas malaki ang binibigay sa Luzon, pare-pareho naman tayo Pilipino. Ibig sabihin, dapat at least man lang, pantay-pantay yan. 30% tayo. Bakit napunta rito? Ibig sabihin, hindi yan para sa pangangailangan ng bayan, para sa kagustuhan niya ng mga politiko at congressman, yung sila may hawak, dahil doon may komisyon. Tama? Allocables po yan. Yan po yung ghost project, at yan po yung kinukomisyonan at ginagawang standard, substandard. Tama po yan, tama po yan. Iba pa po yan. Ito, allocables pa lang to sa congressman. Yung sa'yo, flagship project pa yan. Diba sir, may freedom of information tayo. In one way po na, ito mga congressman na ito, may mga allocable budget, pwede ba natin yung mabusisi gamit ang freedom of information? Pwede po. Ang problema kung ibibigay o hindi. Dapat nga, salin, public eh. Ayan nga po ang problema natin. Pero sa batas, pwede po yun, hingin natin. Tuloy po natin next.
Ito naman para lang sa Kaling Alman. Ayan po ang biyak niyan pag nakita nyo. Mahigit kalahati pumunta ng Luzon. Samantalang mas nangangailangan Mindanao at Visayas. Hindi man lang pinantay. Meron po kasing formula yan. Hindi sinunod yung formula. Ang sinunod yung palakasan. Yun ang problema natin dito sa Pilipinas. Palakasan, kung sino mas maraming mahihinging pera, yun ang mas titiba. Kaya walang sistema. Kaya tahimik. Next slide po. Ito pong slide na to, yan. Nakadetalye na po. Ayan. Kung magkano nakuha, ilang bilyon ang nakuha ng bawat probinsya. Ayan na po, lahat na po yan, 81 provinces. Na allocables po to. So ito yung binibigay na pondo ng DPWH sa mga distrito. Yan yung dating 70 million lang per congressman. Ngayon, makikita nyo, una-una pa lang, 4 billion na. Pag malakas ka, 13 billion. Pag malakas ka, mas malaki pa. Hindi na, ang tama po kasing, ang tama pong bilang niyan, dapat, ang base niyan, sa dami ng tao, sa laki ng iyong land area, at saka sa pantay-pantay na hati. Pero ngayon, hindi na ho ganun ang sa ginagawa ng Kongreso, sa ginawa ng Kongreso 2025, hindi ganun na naging hatian. Mas malaki isa dahil siguro mas malakas siya. I don't know. Pero yun ang ating dapat tanong. Pero but just the same, ito po ang kanyang natanggap. Ito yun, meron Laguna, 15 billion. Abra, 4.98 billion. Pampanga, 13 billion. Nagja-jump lang po ako pero andyan lahat. Okay? Next. Ito po yung kinukomisyonan nila. Ito po yan, ha? Ayan po, makikita nyo lahat ng mga province. So makikita nyo kaagad kung sino matataas. Okay. Ang tanong, bakit siya mataas tapos ito mababa? Yun ang mga dapat natin tanong. Sunod, saan nyo dinala yung pondo? Diba? Asan yung proyekto? Yun po ang kailangan nating singilin. Okay. Ngayon, singilin natin sa 2028, singilin natin 2027, 26. O ito na po, hindi namin sinasabi na ninakaw nyo yan. Right now, tinatanong namin, saan yun ilagay itong pondong to? Dapat po ilabas ang DPWH, ang DBM, yung record niyan kung nasaan. Pero mangyayari lang yan sir kung sila yung Yes. Pagka yan si Inday, lalabas ho yan. Pero ito muna, ibig sabihin, ito ang dapat nating singilin sa gobyerno. Saan yun nilagay ang perang yan? Kung hindi ko, huwag muna nating sabihin na nagnakaw yung mga congressman, wala muna yan. Tanungin muna natin, saan yun nilagay ang perang yan? Tapos, checkin natin kung naan ba talaga yung proyekto. Pangalawa, kung naandun, substandard ba o tama ang ginawa. Okay? Paano ko sabihin niya, kapag ang pondo ko, apat yung asawa ko. Di alam natin, sige, doon mo binigay. Di ba? Hindi yan pang-personal. Yun nga ang problema di ba? Walang naipagawang flood control, pero may bagong bahay, may bagong kotse. Doon napunta yun. Kaya tayo binabaha. May bahay pa sa ibang bansa. Yun nga po, yun ang kailangan natin itanong. Next po. Lahat po yan, pag hindi lang Okay. Ito naman po ang top 10. Ayan, ang bayan natin. Top 10 provinces by allocation. Ang tanong, bakit diyan napunta? Yun ang una. Bakit diyan napunta at saan diyan napunta? Una-una po, Oriental Mindoro, 29.8 billion pesos. Bakit doon? Hindi naman ang Mindoro, hindi naman po, taga dyan po ako, mahal ko ang nanay ko, dyan pinanganak. Ako, dugong Mindoreño ako. Pero, paramihan ng tao, palakihan ng lupa, at yung sapatas na nahati dapat, hindi papasok ang Mindoro sa number 1. Pero bakit pumasok na pinakamalaki nakuha for the first time sa kasayang Pilipinas, pinakamalaking budget nakuha ang Mindoro? Tanungin natin yung congressman dyan. Hindi ko siya inaaway, pero yung mga taga Mindoro, tanungin nyo, saan napunta
yung pera, yung 29 billion noong 2025, anong proyekto napunta yan? Lubog na lubog. Ilan pa yan napunta yung inutang Kahit sa'yo? isa sa Mindanao, wala. Tama, wala. Top 10 po ito top 10. O Cebu, 27 billion. Tama, maraming tao dyan. Cebu. Ang tanong, saan napunta? Saan sa Cebu? Yun ang kailangan natin tanong. Saan? Nasaan yung proyekto? Nasaan? Paano yan? Oo. O tanong natin kay Gob. Kakampi natin si Gob. Hindi, ito ko kasi, pondo binigay sa kongreso sa DPWH to So, nakakaalam dapat dito, yung congressman. Ito yung flood control nila. So, tanongin din natin si Speaker Martin. Tanongin din natin si Zaldico. Sila makakapaliwanag din yan Tanongin din natin yung mga congressman. Nasaan napunta yung mga perang yan? Sa 2028, yan ang itatanong natin, saan napunta yan? Okay. Pangasinan, number 3, 23. Occidental Mindoro, yung buong isla, 29 tsaka 21. Bakit doon yung inilagay? Kasi, dapat sagutin ng mga congressman. Bakit? Saan napunta? Di sana kung, alam nyo po, sa laki ng perang yan, sabi nga sa inyo, wala na sanang walang trabaho sa Pilipinas na stable sa isang taon. Next. Tanong, mga taga Mindanao, bakit hindi mga taga Mindanao nilagyan nyo ng pera? Mahirap kami doon. Ang hirap doon. Kalsada, kailangan doon. Di ba? Kalsada na lang ang pinag-uusapan natin, kalsada, hindi pa nga mga trabaho, factory, industriya. Lalong-lalo na kailangan, guys, imbes na ilagay nyo sa mga factories at industries, ba't inilalagay nyo pilit sa mga ayuda? Samantalang once in a while yung ayuda, ba't hindi nyo ilagay sa mga industriya na magbibigay ng trabaho? Canning, vegetables, fish, diba? That will add value, that will multiply jobs. Magkakaroon tayo ng logistics, magkakaroon po tayo ng mga manufacturer, retailers. Di wala na sana tayong problema sa sobrang dahil walang trabaho. Paano ko lang? So, maliwanag yan sa So, bilang Pilipino or tayong mga magaling sa batas, hindi ba tayo pwedeng mag-request or kasuhan kung mga ganito nangyayari? Sa Supreme Court po, para doon na sila magpaliwanag sa judicial. Tama po. Hingin po bilang Pilipino. Ang laki ng utang natin, sila lang na ginagawa. Dapat po sa ombudsman yan Ombudsman po ang dapat magtrabaho yan. Ito yung sabi natin, yung mga dapat-dapat, dapat-dapat. Ngayon, kung hindi nila ginagawa, yun nga ang problema natin. Kaya gusto natin palitan Sabi ko, kung tulak na natin ng CONCON ngayon para mapalitan na natin ang sistema at ang mga tao, or mag-people power tayo, pwede. Or mag-2028 tayo, ito, kailangan nilang sagutin. Pag hindi nila sagutin, saan napunta yan? Balik ninyo. Dapat ikulong nga yung mga yan pag hindi nila naipaliwanag kung saan napunta. Pero dadaan nyo sa proseso ng batas ng korte. Okay. Next. Ito po yun. So, lumalabas sa 30%, almost 30% ng buong budget ng allocables napunta lang rin sa top 10 provinces. Ibig pong sabihin dito, obviously, hindi po to gawa ng maraming tao. Gawa lang to ng konting tao na nagmanipulate sa budget. Ulo, presidente, speaker, House Chairman, Chairman of Appropriations, at yung kanyang small committee, at yung mga ginamit nila mga contractors. So, ibig sabihin, yan ang problema natin. Kaya natin itinutulak na mag-federal na tayo. Diba? Kasi, pag federal, hindi mo nahawak ang buong budget. Ganito tayo ka-expose. Opo. Ganito tayo, I'm not just after makulong yung mga congressman at mga senador na nagnakaw o ang presidente kung nagnakaw. I'm after
Mabago natin ang sistema at sitwasyon para hindi na tayo pwedeng abusuhin ng kahit na sinong umupo. Kahit na sino. Kahit na sinong anghel ang paupuin mo dyan, wala na siya dapat kapangyarihan. Anghel or demonyo na paupuin mo dyan, dapat walang kapangyarihan, mga abuso ng pondo at kapangyarihan ng ganito. Tama po. Oo. Oo, tama. Yung Wala dito tayo becomes na lahat ng congressman sa sila dapat kasuhan. Ang problema mga dito sa Pilipinas, patay ang kaso eh. Diba taon na wala naman nangyayari sa kaso. Di ba tayo pwedeng mangingi sa kay Ma'am Sir? Kasi Pwede ho natin gawin yan, but then, hindi na nag-move yung mga judiciary. ayan nga po sinasabi natin. So anong gagawin natin sa sitwasyon na ganito? Di ba? Kaya sabi natin, kaya na tayo nanawagan, palitan na natin ang sistema. Palitan na natin lahat yan dahil kung ito na, ebidensya na natin to eh. Di ba? Ito, inabuso nyo na ang pera. Oh. Di ba? O talagang palitan lahat. Huwag na tayong pumayag na tao lang ang papalitan. Kailangan lahat. Tsaka sistema. Concept, di ba naman nangyayari one time return na napag-usapan? May napakalalaan sir. Kasi, actually, ako mga Pilipino, busy na. Talagang gusto na ng pagkaba. Wala isa na, kaya nga kami active, very active sa mga ganitong event. Then, gusto namin ma-update kami kung ano ba talaga yung endgame. Dapat yung endgame eh. Dapat, kung one time big time, kailan ba talaga magaganap? Akala ko nga yun. Akala ko na yung one time big time. Ngayon, kailan ba yung one time big time? Ang sektor ng OFW, bilang leader ako, yung mga veterans natin na OFW, yung sumamaya, talagang magkakaroon tayo ng one time big time. Tama. Na hindi yung pagkatapos ng rally of event, na hindi pa naman may mapupulian. Balik kasi, dapat continuous na yan. Wala lang yan. Gagagsaan tao dyan dahil yung mga break time sa kinabukasan, pwede pumunta. Ganun dapat, meron talagang continuous feel. Hindi pwede yung September 21, sayang nga eh. Sayang. Ang laki ng panginayan mo sa September 21 na yan. Dahil talagang ang dami na, kinalat ng nila eh. Yung ibang organization kasi kumalat. Saan, di ba iwalay pa eh. Dapat meron solidarity. Ngayon, tama yung sinasabi ko sir, ay isa ako sa federal form of government, ang maganda niya. Dahil katulad ng kalooban, ang pondo ng kalooban, para sa kalooban, walang pakialam ng nasyonal. Kumbaga, kontroladong budget at kapag tarantado yung nakaupo doon, pwede namin tanggalin kagad at palitan ng capable at competent. Ngayon, sa one time in time, sir, kailan ba natin gagawin niya? Dahil kayo, isa kayo sa media na pinagagat mo lang, nasa PDP, alam ko na kayo nakakalam kung kailan gagawin niya. Well, meron po kayo ang pag-uusap. Dapat, itanungin din natin mga Pilipino, diba? Ano yung sumama sa atin at mag-isa. Sir, ano ang Pilipino, sir, at kayo, yan. Kapag tayo nagsimula na, lalo na Upuin natin sa susunod yan dyan sa harap. Anong ginagawa nila ngayon at saan tayo patungo? Kasi anong problema natin ngayon? Okay. Ang controversial budget po was the 2025 budget kasi yan yung puno-puno ng allocables, tama? So, paano ba nangyayari dyan? Yung pondo na pera natin, yung nakolektang pera na buwis, dapat po yan inilalagay sa mga priority projects. Diba? Ako, as I said, we need projects that will create jobs, bibigay ng trabaho, spur up the economy. Dahil habang tumataas ang ekonomiya, nagkakatrabaho ang tao, bumababa rin ang crime rate, drugs, di ba? Maasenso ang Pilipino. Bakit hindi na kailangan mag-abroad, di ba? Meron tayong hope. Ngayon, ang problema po natin, pagka meron tayong gobyerno na imbis na doon ilagay ang pondo, yun ang pag-isipan ko sa ilalagay, develop the infrastructure para farm to market roads, para yung mga develop yung mga kanayunan natin so that may produkto tayo na pwedeng i-manufacture at lagyan ng value para kumita yung mga tao. You know, Singapore, number one, the biggest economy in Asia. Hong Kong, the biggest gateway to China, which is the biggest economy today in the world. Wala pong mga natural resources yan Samantalang tayo,
punong-puno tayo ng natural resources, pero ang hirap-hirap ng ating bansa. Ang mayaman lang dito ay mga politiko at cronies. Pero the rest, wala tayo. We have to go abroad. Bakit? Dahil the government must be doing something different. Ibig sabihin, yung pondo na nakukolekta, inilalagay sa mga proyekto na mag-create ng trabaho at ekonomiya. Gaya na sinabi ko po sa inyo, yung 1.2 trillion pesos noon na winaldas lang sa allocable sa napunta sa mga flood control sa kanilang mga ayuda could have already generated jobs that would have erased the 2.2 million pesos, 2.2 million jobless Filipinos na recorded. Ang dami na na-produce in just 1 year na pondo. Okay. So, nung panahon po natin, ng Pangulong Duterte, sinabi ko sa inyo, na ang unprogrammed funds, yun na sukatan natin muna. One of the clear na sukatan. Nag-maximum lang po ng 5% of the budget, which is around 200 billion pesos. Okay. In 6 years, umabot tayo ng 800 billion pesos ng unprogrammed funds. Yun sa panahon nila ngayon, in only 3 years, 1.2 trillion ang napunta po sa unprograms. Ito yung mga kinurap. So ngayon, i-breakdown naman po natin saan napunta yung mga allocables na yun ng DPWH. Dahil imbis na mapunta dun sa mga programa sana na magbibigay ng trabaho, ekonomiya sa ating bansa, napunta po ito sa mga distrito ng congressman at sa mga congressman na malalakas sa kanila. At imbis na ipanggawa ng trabaho, ipinamigay po ito para pambili ng boto. Ibig sabihin, yung kinabukasan natin, pinambili ng boto. Hindi lang sa eleksyon, pero within their term. So, paano prioritize? Sige, next slide po. So, this is a 2025 DPWH breakdown. Ang total po from Luzon to Mindanao, O hindi butante yan sa Antipolo, dapat paglingkuran, serbisyuhan yan. Okay po. Alam ko po mainit yung talakayan natin, pero unfortunately po, pwede rin po tayo mag-accommodate ng isa pang tanong. Pero, Agad dalawa na lang. May gusto akong tanong kanina eh. Na hindi na ako nasagot kanina. Na hindi ako nasagot kanina sa flood control. Sino yung nagtanong doon? Kayo po, sorry po, hindi ko po nasagot. Sasagutin ko po. Ang flood control project po, na issue daw, na issue ngayon, na medyo mainit sa buong Pilipinas, sa lungsod ng Antipolo, sa ikalawang distrito ng Antipolo. Hindi natin sigurado. Kaya sabi ko daw, kailangan po ito ay, tayo po ay mahalal sa Kongreso, dapat pong alamin natin ito. Malaman natin ang dahilan kung ito ba ay totoo o hindi. Pangalawa, ang concern natin dito ay bilang mga taxpayer, dapat alamin natin na kung talagang nagkaroon ng ganitong proyekto o walang proyekto. Walang baha sa Antipolo. correct. At ako ay nag-iisip, kahit ako rin ay nabigla, na merong ganyang balita na ako ay nadinig, na tayo ay nadinig, na meron daw flood control project sa Antipolo. Marami pong baradong mga drainage dito. Dahil hindi niya agad nalinis, dahil syempre pagdating ng kalamidad, ng baha, hindi po na i-advance agad na malinis. Pero ngayon ay sinisikap na yata dahan-dahan na lunasan, linisin yung mga estero, yung mga kanal. Kaya napakalaki. This is a wake-up call for us. Ano? Bakit natin sasayangin ang pondo ng bayan sa mga walang kakwentang-kwentang proyekto na hindi nakikita at napapakinabangan? Panahon na rin para bilang mga Pilipino, bilang Antipoleños, na tayo ay magbantay. Tayo ay taxpayer. Ang dapat ang pondo ng bayan, saan napupunta ang proyekto,
saan dinadala ang pondo, anong gastos ang ginawa dyan, dapat po yan bukas sa mga mata ng publiko sa mga kababayan natin. Yan po ang dapat. Hindi natin itatago yan. Walang dapat itago sa panunungkulan. Dahil kami po ay tapalarin bilang maging congressman ng 2nd District ng Antipolo, wala akong dapat itago. I will offer myself as your representative, as your bosses sa Kongreso, sa 2nd Distrito ng Antipolo. Bukas ang ating pamahalaan, ang ating opisina, 24 hours. Kung wala po kayo nakikita 24 hours na House of Representative member o yung distrito, sa ating pong pamamahala, 24 hours na po yan. Bakit? Kung kailan madaling araw, mayroong problema. Diba? Lalong may problema pagkagabi. Ngayon, walang matakbuhan. Kaya bukas po yan, 24 hours. No? At magiging transparent po tayo sa ating pamumuno, sa pondo, kung saan napunta ang proyekto, magiging bukas sa mata ng publiko. Salamat po. So kung ibig sabihin, magtatag kayo ng action center. Opo, yan po ang una nating gagawin. Magkaroon ng action center 24/7. ang 24/7 ang 2nd distrito ng Kongreso sa Buhay Antipolo. ako. Buhay. Ano po, kagaya po nung nabanggit natin kanina, no, makakapag-accommodate na lang po tayo ng dalawang pantalan. Pero wag po kayo mag-alala kasi makakasama niyo pa mamaya si Congress, kasama din po kanya may bahay na si Rowena over lunch po. Pwede niyo pang tanungin sa mamaya. Pero as of now po, dalawang tanong pa po pwede natin Okay. ma-accommodate, sir. So ano po, sir po? Magandang umaga pong congrats po. Ngayon pa lang nakikita kong papalapit po sa Ayan. So po magagawa sa kaya po kasi ng mga tumatakbo, ang una po natin tinitingnan is katangian. So ano po yung katangian na meron po tayo na wala po sa ating katangian? Katangian ni Red Llaga, walang itinatago. Walang dungis. Bukas si Red Llaga sa lahat ng mamamayan ng Antipolo. Press na press po, sariwang-sariwa si Red Llaga. Dahil po sa ating katangian, una-una, I believe in God that the source of our life and our soul, naniniwala po ako sa makapangyarihan Diyos na buhay, na siya talaga namang naghahari at nagmamayari sa atin. Tayo ay mga katiwala lamang. Mawawala tayo sa mundong ito. Pero ang Diyos, pag minahal natin, hindi tayo napupunta sa masama. Pangalawa, ako po ay galing sa mahirap. At nakita ko ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan naghihirap. Kulang sa serbisyo, kulang sa kalinga, kulang sa malasakit. Parehas din ako na mamamayan na naghahanap at naghahangad dito. Ang pinagkaiba ko lang, hindi tayo titigil, hindi tayo susuko hanggat hindi natin nakakamtan ang serbisyo na para sa 2nd Distrito ng Antipolo. Salamat po. Okay. Congressman Red Llaga, ang Antipolo po ay isa po sa maraming taga-suporta po ni Pangulong PRRD. Mm-hmm. Ano po ang inyong panawagan para po sa mga supporters ni PRRD dito sa Antipolo, lalong-lalo na sa 2nd District ng Antipolo po? Sa ating mga kababayan sa lungsod ng Antipolo at sa mga supporter na ating mahal na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, hinihiling ko po ang inyong tulong kay Kuya Red Llaga sa Kongreso. Dahil kabahagi po si Kuya Red Llaga para isulong ang tunay na pagbabago sa lungsod ng Antipolo. Kagaya niyo rin ako na sabik na sa tunay na pagbabago.
real change, transformation, transparency, good governance. Alam ko na maraming supporter ang ating dating mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa ating lungsod. At hindi lang sa ating lungsod, kundi sa buong Pilipinas, sa buong Rizal. Pagkakataon na natin to, magkaisa tayo, no? Magtulungan tayo, magsuportahan tayo. Tulungan niyo po ako na manalo dito sa laban sa Kongreso. At sigurado po na gagawin kong patas, pantay-pantay ang paglilingkod sa ikalawang distrito ng Antipolo. Maraming salamat po. Salamat. Mayroon akong additional. As I've said before, you are not alone. And we are with you. Your fight is a fight. We support you until the last days. And that's election day. Mabuhay ka po. Buhay si Congress! Okay. So, sige po. Sir, one last Ano pa question. siya? Pinakalas Sige, na. kung ito pinaka-finale na to. Nung una tayo magkakilala, at saka nung ikay nag-file ng yung COC, nakita ko yung lakas ng at saka tatag ng kumpiyansa mo. Ngayon, batid ko na ikay nasa panig ngayon ng ating Vice Presidente. Gaano na ho ka laki o kalawak o nasa puso mo ngayon yung tatag ng yung kumpiyansa para sa labang ito? Wala naman lahat na tatag kung hindi ka maninindigan. Ang tatag natin ay galing sa ating puso na gusto ng tunay na pagbabago. Kagaya ng ating VP Sara Duterte. Nagnanais na pagkaisahin ng mga Pilipino. Maging maganda ang buhay ng mga buong mamamayan ng Pilipinas. Lahat ito ay pangarap natin. Maging drug-free ang buong Pilipinas. Walang gusto ng droga ng mga Pilipino. So, akin po dyan, hindi lang naman tayo ang nagmamahal kay BP Sara, kundi ang lahat ng mga Pilipino ng gusto ng kapayapaan, kaayusan, at kaunlaran nating mga Pilipino. Salamat po. Okay po. So, maraming salamat po sa lahat po ng